Sir, paano nakakarating sa inyo 'tong mga report ng vote buying? Yan po ang kagandahan ngayon ng power of texting at power ng social media. Kung may isang bagay tayong kapuri-puri na ginagawa ng mga kababayan natin ngayon, pinopost sa social media yung kanilang mga nasasaksihan, yung kanilang mga nakikita, yung mga sumasama sa mga ayuda na present halimbawa, yung kandidato na sinasabi ng wag at bawal na present sila. So nakikita po natin yan, nagiging viral po yan at nag-aaksyon ng COMELEC. Hindi po yung kinakailangan may formal na complaint bago pa mag-aksyon ng COMELEC. Kinakailangan iparamdam, pakita natin sa sambayanan na kahit via video lang o picture lang na nakita sa social media ay pwede na pong maging basihan ng aming investigasyon at pag-i-issue ng show cause orders. Sir, hanggang kailan po yung ibinigay natin na ultimatum dito sa na-involve sa vote buying para mag-explain? 3 araw din po lahat yan, yung mga binibigay natin na period. Doon naman po sa issue ng text blast ay 5 araw. Yung binigay po natin na period para po magpaliwanag. Ang importante, mamase, at least kahit paano, may an initial na kilos at the same time proseso. Wag, yung po kasing iba, medyo mga ibang kababayan natin, medyo nagmamadali, gusto disqualified ka agad. Hindi po natin pwedeng gawin yun kasi po mayroong tinatawag na due process na guaranteed ng saligang batas. And once po na sumagot sila doon sa show cause order na inisyu ng COMELEC, ano po yung magiging next step? Ang sunod po niyan ay i-analyze, aalamin ng mismong task force o committee on kontrabigay o yung task force safe namin naman kung talagang may basihan ba nakasuhan yung mismong respondent. Talaga bang dapat ipa-disqualify yan o mag-file ng kasong kriminal. At pagkatapos po nun, may proseso naman yon, bibigyan din ng pagkakataon na muli mag-file ng formal na answer at pagkatapos po submitted for decision yan ng division ng COMELEC at naandyan malalaman kung madi-disqualify o hindi yung mismong kandidato. So COMELEC na rin po ang magpa-file ng kaso kung sakasakali. Tama po at maaaring sasabihin nila kay questionin, COMELEC na nga nagkaso, COMELEC pa magdedesisyon. Ganun po talaga yon. Yun po Oo. talaga ang proseso at yun po talaga yung nakalagay sa patakaran at sa mismong umiiral nating batas. So yung proseso po nung inisyuhan natin ng show cause order na involved do sa vote buying at saka sa bastos campaigning, pareho pala ng proseso, no? At ang Yes ending, po kung na sakaling makitang guilty, ang ending yan pare-parehong disqualification. at and or election offense, kasong kriminal na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Kaya nga sinasabi natin, sana wag naman babaliwalay ng mga kandidato at sana naman ay wag nilang uulitin o yung tutularan pa yung mga ibang gumawa po nito.